Sa video na to, samahan niyo muna kami ng kapatid ko mag-ride sa Nueva Ecija at ipapakita ko sa inyo ang mga paraan ko kung paano ako nag-iingat para maging safe ang biyahe ko. At make sure na mapanood nyo to hanggang dulo kasi may mahalaga akong sasabihin na makakatulong sa inyo. Alright. Sunduin muna natin yung special guest natin. 7-Eleven ayaw mo? Ang biyahe namin ay nag-umpisa ng alas 9 ng gabi at sa unang parte pa lang ng ride ay sinigurado ko nang prepared siya at si YTX. Final check ako ng motor tapos diretso na tayo. Backstory lang ang kapatid ko ay madalas na hindi ko nakikita dahil may sarili na akong buhay at magkaiba kami ng magulang. Buti na pagbigyan kami ng pagkakataon at nagkaroon kami ng time para mag-bonding. Kaso nga lang, ang napili naming oras ay gabi na. Alam nating lahat na ang gabi ay delikado para sa isang babae at ang kalsada ay mas lalong nakakatakot sa gabi. Kaya ang responsibilidad ko ay mabigat sa ride na to. Yan, Arungkilyo. Hindi tayo pupunta ng Bayola kasi delikado. Gabi na. Kaya diretso tayo ng Bukawi. Yan, ikot tayo. Importante na alam natin yung mga daang delikado kagaya nitong F. Viola. Hindi kami dadaan sa F. Viola ng San Rafael, Bulacan dahil delikado dito paggabi. Gaya ng naranasan natin last time. Laredel, bypass pagkatapos. Aksidente oh. Mapunta naman tayo sa pag-overtake. Importante sa akin ang pasensya dahil hanggat wala akong visibility sa unahan, hindi ako umu-overtake lalo na pag truck ang kasabayan ko. Maigi din na mag-passing light ka pag umu-overtake para maging aware ang truck driver sa presence mo. Ayan o. May kainan dyan eh. Ayan. Nakakain, nakapagpahinga. Let's go. Gapan. Gapan na, Gapan. Gapan City. Nako. Ginawanan niya ng tumapon. Dito ko siya dinala sa Little Vegan ng Gapan. Walang tao dito ng ganitong oras. Ilang beses ko na din pinupuntahan nito kung gusto ko lang ng short ride. Sa ganitong sitwasyon, aware ako kung may taong paparating o wala. Ang Little Vegan ay malapit lang sa kalsada. Mahalaga para sa akin yon. Though alam kong may mga magaganda pang lugar sa Nueva Ecija, hindi ko siya dadalhin doon kasi malayo sa main highway. Sapat na to para bumalik sa amin. Ang ikli, no? Bakit nga ba? Mahalaga na aware ako sa kakayahan ng aking kapatid. Sanay ako sa biyahe pero para sa kanya, bago lang lahat ng to. Mahalaga na alam natin yung experience at endurance ng kasama natin sa road trip. Ganun din ang sleep resistance ng angkas natin. Mahalaga na alam mo yung sleeping pattern ng kasama mo o kung kaya niyang magtiis ng antok. Kaya kapag medyo ramdam ko nakakatulog siya, humihinto kami para magkape. Nakauwi kami ng safe at masaya at yan yung mga paraan ko para gawing safe ang night ride kahit delikado mag-ride sa gabi. Pero napansin nyo ba, kahit short ride lang, may 4 na aksidente kaming nadaanan at 3 dito may involved na tao. Nako. Ito yung importanteng sasabihin ko sa inyo. Pero may kinalaman pa rin to sa safety. Sa 4 na taon na pag-ride ko, siguro parehas ko din na baka nga mas matagal pa sa inyo, madalas tayong nakaka-encounter ng aksidente. Siyempre, gusto nating tumulong. Kaso ang problema, wala tayong sapat na kaalaman para tumulong ng tama. Sa maikling salita, wala tayong kaalaman tungkol sa first aid.
At dahil doon ako nagkaroon ng inisyatibo kasama ng Racal Foundation and then ang Kabataan para sa Kalikasan o Kalikas Luzon na maglunsad ng first aid training at environmental awareness para turuan tayong mag-first aid at maging aware sa ating responsibilidad sa kalikasan bilang isang rider. Kung gusto niyo pang malaman yung ibang details at interested po kayo sa training na to, click nyo lang ho yung video na nasa description. Kung meron pa kayong mga tanong, i-comment nyo lang sa baba.